Mr. Chair, kasi kung naalala ninyo, nung nakaraan nagkaroon tayo ng pagdinig, gumawa po ng commitment si President Morales, narinig naman ninyo yon na ito sanang pagtitipon na ito, pagdinig, dapat nasa plenary siya sapagkat ako, nangako ako na kapag pupunta siya sa plenary, tatapatan ko siya dyan. At ang sabi ko pa nga sa kanya, dalhin niya yung kanyang mga key officials. At alam naman po ninyo, nangako naman siya. At alam ko, general naman po siya. At sa aking palagay, ang salita ng isang sundalo po ay hindi basta-basta nababali. Disappointed po ako sapagkat hindi lamang siyang wala ngayon. Yung kasama po niyang dalawa, kanina nakikinig na po ako riyan sapagkat ako'y 5 oras nang nakikinig sa inyo. Wala rin po yung kanyang mga key officials. Mr. Chair, sila po ba ay nagbigay sa atin ng ebidensya na sila talaga ay hindi po pwedeng pumunta ng plenary? Sapagkat kahit po ako may sakit din, pupunta po ako dyan eh. Sapagkat yun po yung usapan na ano po bang binigay nilang ebidensya, lalong-lalo na po yung key officials niya, tsaka si President Morales, na sila hindi lamang if they are not malingering, Mr. Chair, what evidence did we receive to prove that they are really sick? Honorable Marcoleta, kanina pong umaga, nandiyan po si General Morales, si Executive Vice President De Jesus at yung head po nila ng legal na si Attorney Del Rosario. As we were going through the hearing, sinabi nga po biglang si Mr. De Jesus ay nadala sa ospital, si Mr. Morales may sakit, at ganun din po si Mr. Del Rosario. But based on what you mentioned now, the Honorable Marcoleta, pwede po nating hingan ng pruweba na ipakita nila sa susunod na hearing na totoong sila po ay nagkasakit o nagkaproblema habang nandito po tayo nag-hearing. And I recall, yung pong binanggit ninyo na sinabi nyo kay General Morales, a-attend kayo at kung maaari ay magpunta siya dito, Congressman Marcoleta. Tama po yun, Mr. Chair. Kaya ako po ngayon ay hindi pumunta sapagkat yung mismong taong kausap ko at ang ipinangako niyang dadalhin niyang mga kasama niya ay hindi rin po dumating. At ngayon, wala naman po sa lang pinakikitang mga katibayan na talaga may sakit. Ang tingin ko po, they are all malingering, Mr. Chair. Meron po tayong kasabihan that lightning does not strike on the same place twice. Pero sa hapong ito, 3 beses po nakinidlat po tayo sa isang lugar lang. 3 tao po ay naasahan natin na magpapaliwanag ngayon, bigla silang pare-parehong nagkasakit. Ito po ba ay katanggap-tanggap, Mr. Chair? Honorable Marcoleta, nung una pong hindi magpunta si General Morales, alam ko na po na siya may sakit. Kaya po, nung magpaalam siya, pinayagan ko po siya, but eventually he came out publicly na sinabi niya nga yung maluba, yung kanyang sakit at may cancer po siya. Pero in the case of Mr. De Jesus and Mr. Del Rosario, no, I'm not informed of their current condition. At yung pong pagkawala nila, kahit sa Zoom lang po, wala pa ho tayong paliwanag. Kung ang tanong niyo po ay katanggap-tanggap po ba yan, hindi ho. And tingnan po natin kung ano po yung magiging hatol ng ating komite. At hindi lang po dito ngayon, meron po tayong contempt powers because we are now under motu proprio hearing in aid of legislation. And number 2, alam naman po natin na may budget deliberations po sila. And I agree with you, pagka po may malingering, as you call it, then Congress, not only this committee can take action. Congressman Marcoleta. Kasi po, Mr. Chair, alam naman natin ang kahalagahan ng pagdinig na ito. Ayoko po naman na isipin ng publiko na nakikinig sa atin na parang they are already taking lightly ito pong kahalagahan nitong pagdinig na ito. At nakikita ko po kanina, bali 1 o 2 tao na lang ang sumasagot sa atin. Hindi ko naman minamalit po yung kakayahan nila na sumagot, pero kung makikita ninyo, pasahan ng pasahan sapagkat hindi naman po niya lahat masasagot yon. Sana po si President Morales, hindi siya nangako kung talagang siya ay merong karamdaman. Sabi ko nga po sa inyo, pare-pareho tayo nagkakasakit. Alam naman po ninyo, yung sparring partner ko nung 2 linggo ang nakararang, 3 linggo nung tayo nagdidinig dyan.
binawian na po ng buhay sapagkat siya po ay tinamaan din ng COVID. Alam natin ang peligro sa buhay natin. Pero ako nangako ako, pupunta po ako riyan. Dapat sila, ganun din po sana ang pangangakong gagawin nila. Pag nangako ka, pupunta ka. Ganun sana yung gusto kong mangyari. Pagkatapos po, ang dami kong napapansin, Mr. Chair, tinanong kanina ni Honorable Zarate yung dalawang mga opisyalis dyan tungkol dun sa nakukolekta nilang yung sa ospital, yung nakukolekta nila pagkatapos binabahagi nila sa kanila bilang mga allowances. Accreditation allowance. Accreditation allowance. Ngayon, napakasimple po ng tanong ni Congressman Zarate kung magkano yung tinatanggap nila sa bawat buwan nung yun ina-administer pa. Nakakasama po ng loob, Mr. Chair, hindi man lang nila ma-recall, hindi po ba nila ma-recall man lang, matandaan? Hindi naman natin sila sinasabihan na ibigay yung eksaktong amount ng kanilang tinatanggap eh. Kahit siguro ballpark figure lang, mas or menos. Hindi ba masasagot ng tatlong tao na nandyan kamukha ni Mr. Vargas, si Mr. Limsiaco, kung kasama si Ms. Santiago, at saka yung Mr. Dennis Mas. Eh bakit po parang kapag tungkol dyan, sila ang tinatanong, kinakailangan pa nilang pangakuan tayo na isusumiti na lamang ang kanilang mga natanggap kung meron man at magpapanggap pa sila na hindi nila naaalala. Pwede bang ulitin natin yung tanong? Hindi naman natin sila pinupuwersa na nakunin natin sa kanila yung eksaktong figura o halaga na kanilang tinatanggap. Mas or menos, Mr. Chair, kung talagang meron silang respeto sa atin, bigyan lang nila tayo kahit idea lang. Magkano tinatanggap nila na allowance mula doon sa accreditation fee na kinokolekt ng PhilHealth? Doon po sa ni-raise ni Honorable Marcoleta, yan po'y punto na binanggit ni Honorable Abante at ni Honorable Zarate. Meron po ba makakasagot doon? Accreditation fees collected. Kahit na po approximation, di naman eksakto. Hindi po, Mr. Chair, yung tinatanggap nila kasi yan binabahagi nila sa kanilang sarili. Yun nga po. Monthly, tinatanggap sila pero ayaw nilang banggitin kanina sapagkat hindi raw nila matanda ng detalye, magpipresent na lang daw ng report. Mr. Chair, sa aking palagay, ayaw lang naman nilang makipag-cooperate sa atin. Hindi naman natin sila pinipilit na kunin yung eksaktong halagang tinatanggap nila buwan-buwan nung ina-administer pa yan, yung pondo na yan. Bakit hindi man lang nila sabihin sa atin, mas or menos kung magkano yung kanilang tinatanggap na allowance na bahagi nila doon sa paglikom ng accreditation fund from the hospitals. Para malaman naman natin kung talagang nakikipag-cooperate sa atin ang mga tao na yan. Kasi ako, very disappointed ako, Mr. Chair. Kanina ko pa nakikita na puro yung kwenta kung saan napupunta. Kahit magdamag tayo siguro, mag-usap-usap dito, Mr. Chair, wala tayong makukuha sa mga yan kapag hindi sila talaga nakipag-cooperate. Pwede ba natin silang pasagutin ngayon, kahit na yung 4 lamang na nandyan ngayon, kung maalala nila, magkano talaga yung kanilang tinatanggap na bahagi dun sa allowance from the accreditation fund? Ang makakasagot sa mga kasama po natin, Mr. Limsiaco, will you be able to answer? Mr. Chair, Your Honor, pasensya po, talagang wala tayong report na nadala dito relative to that accreditation fee na binahagi sa mga medical personnel dati at saka sa opisyal ng PhilHealth. Sabi nga ay bibigyan namin ho kayo ng report para po mabigay natin ho sa inyo yung kompletong report po. Pero po, I would like to inform you po na ang ating may notice of disallowance po ito, Mr. Chair, na binigay po sa atin ng COA. That's the reason why po na-stop na po ito in the year
hindi ko matandaan po kung kailan po na-stop po ito. Ah, Mr. Limsiaco, yes po, sir. Mr. Tinitingnan ko lang po. Limsiaco, anong lingwahe ang mas naiintindihan mo? Sabihin mo sa akin. Para magkaintindihan tayo. Ang sinasabi ko lang, tinanggap nyo kanina na kayo'y nakaka-receive ng monthly allowance do sa accreditation fund na kinukolekta nyo sa mga hospital. Ang tinatanong ko lang ngayon, mas or menos, hindi naman kita pinipilit na sagutin mo kung ano yung eksaktong tinatanggap mo. Mas or menos, magkano yung tinatanggap ninyo buwan-buwan doon sa accreditation fund na yun. Hindi mo ba alam yon? Mr. Chair, Your Honor, sorry po. Talagang hindi ko matandaan po kung magkano yung pera po na binibigay po sa ating mga recipient po noon. Dahil po ako ay hindi po ako isang medical officer po na binibigyan po ng ganong allowance dati po, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, pwede natin silang i-contempt. Kanina dinig na dinig ko siya, ang sabi niya, isa siya sa tumatanggap doon sa allowance. Ngayon, sinasabi niya ngayon, hindi na naman sa kasali. Mr. Chair, Mr. Chair, Your Honor. if I Yes, may. go ahead, Mr. Limsiaco. Just a quick reply. Go ahead, Mr. Limsiaco. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Mr. Chair, Your Honor. Ako po ay hindi isang medical officer po. Ay sabi kanina ni Doc Is po, ito ay binibigay sa medical officer at saka sa mga officials ng PhilHealth po. Ako ay nakapasok sa PhilHealth po na hindi ko po matandaan kung ako po ay isang recipient doon dahil po sa sinasabi ni Doc Is kanina para sa medical personnel po ito ng PhilHealth at saka sa mga officials po. Mr. Chair, Yun po, tatanungin hindi ko si po Mr. matandaan Vargas, kung sa kanya yun po nagmula ay ito eh. nakatanggap po ako ng allowance po noon. Kaya nga po, we are saying po, if maaari po, magbibigay na lang po kami ng report po sa inyo para kompleto po ng detalye kung sino po ang nakatanggap noon at saka magkano po yung amount, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Mr. Limsiaco. Go ahead. Mr. Chair, para yes. maliwanag lamang po, no? Gusto ko lang tanongin sana si Congressman Marcoleta, si DS Marcoleta about do sa sinasabi niya accreditation. Accreditation fee yun, no? Yes. So, tanongin lang muna natin si Mr. Limsiaco, gaano po ba kalaki yung accreditation fund na yan? As mentioned kanina, Mr. Chair, Your Honor, for year 2020 po itong figure natin po, Your Honor, ang ating accreditation fee ay part ng other income ay 7.879 million, Your Honor. 7.9 million. 7.9 million, Your Honor. This is 2020 po nga figure po as of June po. Teka, wag 2020. Magbigay ka ng whole year, 2019. Ang 2019 po, Para klaro, ay- kasi half year yan eh. Mr. Chair, kanina may binanggit silang 20 million pesos. Yes. 2019 po, sir, is 26.7 million, Okay, million, Your Honor. And 2018 po, 26.9 million, Your Honor. Okay, average of 27 million, Honorable Mr. Chairman, tanungin ko lang isa muna si Mr. Limsiaco since ikaw naman sumasagot. Magkano sweldo mo, Mr. Limsiaco, sa PhilHealth? Ang aking sweldo Monthly. po, monthly ay nasa, pasensya po, pwede ko makita muna po para makita ko Sige po. po. Kung hindi ko matandaan yung basic, sir eh. Sandali, sir, tingnan ko lang po. Bibigyan na. Pasensya na, DS Marcoleta, no? Para lang mairelay yung gusto mong mapalabas na nakukuha ng mga board of directors. Kasi parang kaduda-duda nga naman na kung nakakatanggap ka ng sweldo mo, tapos hindi mo alam yung mga natatanggap natin sa ating ahensya, parang napaka-imposible. Ako, bilang congressman, alam ko sweldo ko, alam ko yung mga benepisyo ko. At let's all be honest here, no, sa mga board of directors, no, na alam naman po natin kung magkano ang sweldo natin monthly, magkano? Tapos magkano yung benefits na kukuha natin aside sa ating sweldo? Hindi po napakahirap ng tinatanong ni DS Marcoleta, Mr. Chairman. Yes. Okay, Mr. Limsiaco. Mr. Chair, Your Honor,
Ang basic po na sweldo po ay 140,589 po, Your Honor. Oh, 140,000. Yes Okay. po, sir. Sa iyong pagkakaalam, aside from the 140,000 na sweldo mo, ano pa ang tinatanggap mo sa PhilHealth? Mayroon po tayong basic rate, tapos may pera po. Tapos pera that is 2,000 po, and then welfare allowance po ng 4,000, and hazard allowance po of 9,800. Okay, sa accreditation, makikita mo, Now, Mr. Chair, magkano natatanggap nyo sa accreditation according sa mga record mo? Mr. Chair, Your Honors, ang accreditation po ito ay hindi na po natin tinatanggap sa PhilHealth po dahil ito po ay may notice of disallowance po. Kaya po, we are very sorry po, hindi namin maalaala dahil matagal na po ito na-stop po ng ating corporation. So sa in other pagbigay words, po. hindi ka nakatanggap sa accreditation fee? Mr. Chair, Your Honor, yun nga po yung iniisip ko kanina pa po kung nakareceive ako dahil Yes or sinasabi no? ko nga po, Yes or no hindi lang? po ako medical officer po. Mr. Lim siya ako, yes or no? Nakatanggap ko o hindi? Sorry sir, talagang hindi ko po No. matandaan Anyway, dahil po kailangan makita yeah. natin yung payroll Sandali, po. Mr. Chairman. Ilang taong ka na sa PhilHealth, Mr. Chairman? Nasa malapit po, 20 years na po ako sa PhilHealth po. 8 years. So, 20 po, 20, malapit po. 20 years. Yes, sir. Okay, so... Honorable Fernandez, will give back the time to the Honorable Marcoleta. Please, Honorable Marcoleta. Pwede bang pasagutin natin si Mr. Vargas, Mr. Chair, kasi sa kanya nagmula na sila'y tumatanggap ng allowance. Sige siya, magkano kung maalala niya ang tinatanggap niyang allowance? Dr. Mula Vargas. dun sa accreditation na sinisingil nila sa mga hospitals. Mr. Chair, Congressman Marcoleta, board resolution number, because I'm checking on this. PhilHealth Board Resolution number 1147 of 2008 authorized the disbursement from the collection of accreditation fees for specific purpose under Office Order 58-2008. So nagsimula po ito noong 2008 from the Hindi ko collection. naman tinatanong sa iyo yung tungkol sa circular na yan eh. Tinatanong lang kita kung maalala mo, magkano ang tinatanggap mo monthly. Kaya kami nagkakaroon ng problema dahil sa mga pagsagot ninyo eh. Alam mo, test ko lang yung credibility ninyo eh. Kanina pa eh. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, Tanong na yan. Congressman. Sabihin nyo, This is not given monthly. It was given annually, and I think po because this was stopped in 2014, more or less po 20,000 a year. Mr. And Chair, natigil nga po if siya I ng may, 2014. para matulungan lang natin si DS Marcoleta, since nasa hindi, SUMSA. kaya kong tanungin sila, No. DS Dan, hindi ko kailangan ng tulong. Sila yung dapat tulungan eh. Yeah, hindi. What I'm Dapat trying... i-refresh yung memory ng mga yan. Tatanong ko lang- kanina, sinabi niya, meron silang monthly tinatanggap. Siya Yes, mismo correct. nagsabi eh. Naka-record tayo eh. Ngayon, sinasabi na naman niya, hindi monthly. Paiba-iba ang sagot ng mga tao na yan. Okay. Mr. Chair. Mr. Vargas, can you clarify your statement, please? Yes, sir. Yes. Again, this started in 2008 and stopped in 2014. Ito po ay binibigay, as I recall, and I'm checking, annually po. At ito po ay nakabase doon sa nakukolekta na accreditation fee. Tapos po, ito po ay ibinibigay, depende po doon sa percentage distribution para po sa mga holding the medical positions, 55%. Yun naman pong sa mga holding mission critical positions, they are provided the 35%. So that's around 90% of the collected accreditation fee, and the 10% is retained for other purposes. So iba-iba po siya, taon-taon, depende po sa accreditation fee, and was stopped in 2014 because may notice of disallowance. So sa pagkakaalala mo nga, ilan at magkano ang natatanggap mo? Sa pagkakaalala mo, napakasimple ng tanong eh. Ang dami mo pang binasang circular eh. Mr. Chair, sa pagkaalaala ko po ay around 20,000 annually po. O yun lang, dapat sana kanina sinabi nyo na yan eh. Para hindi na sana tayo tumagal. Alam mo kung paano namin kayo sinusukat?
Sinusubok lang namin kayo kung talagang pati pagsagot ninyo, talagang makakakuha kami ng katwiran at katotohanan sa inyo. Masyado kayong paligoy-ligoy kapag ka alam ninyo na maring tatamaan kayo. Mr. Chair, meron ba tayong truth serum dyan? O kaya siguro pinakamaganda rito, tatagal kasi tayo eh. Kung meron tayong truth serum, sigurado tayo na lahat ng isasagot sa atin yan, nakasalig sa katotohanan. O kaya, kumbaga sa mga engkanto, Mr. Chair, kung meron tayong kumukulong kawa na yan ay pahalukay natin kay Congressman Barbers, lilitaw yung mga tao, yung mga itsura ng mga tao, nakasama at sangkot sa mga sindikato. Eh kaso wala tayong kumukulong kawa, Mr. Chair, kaya hirap na hirap tayo, pinagtsatsagaan natin silang tanungin, eh paligoy-ligoy naman sila. Sana wag ganon. Katulad po kanina, napansin ko po si Miss Santiago, actuary yan eh. Bakit po siya sumasagot sa mga tanong na wala namang kinalaman sa actuary? Siguro because of that, I will move, Mr. Chair, na isama natin ang subject ng actuary sa ating pagdinig sa mga susunod na mga araw sapagkat doon sa listahan mo ng subjects, hindi kasama ang actuary. Kasi siya yung sagot na sagot doon sa mga tanong at tingin ko naman, walang kinalaman sa actuarial study o kung saan. Para matanong din natin siya kung paano natin mapagsasaligan yung kanyang actuarial estimates samantalang yung credibility ng database ng PhilHealth ay talagang questionable. Kapag ka yung data mo, Mr. Chair, questionable, walang actuarial estimates o kahit anong actuarial study ang magagawa mong matino dyan hanggat hindi nila na-perfect yung credibility ng kanilang actuary. Mr. Chair, kanina narinig ko, meron pala silang integrity office. Totoo pa ba yun, Mr. Chair? Narinig mo rin ba yun? Congressman Marcoleta, again? Kanina po merong nag-testify na meron palang integrity office sa PhilHealth. Naalala niyo po ba't narinig po ba niyo yun? It was Mr. Lim Siaco who mentioned that, or Hindi po, merong representative yata yung isang vice president na hindi nakadalo ngayon sapagkat sabi mo nga, isa siya sa may sakit. Attorney Del Rosario is the head of legal. Pero wala siya ngayon, Mr. Chair. Siya ay kinatawan lamang ng isang staff niya yata at siyang nagsabi na merong integrity office pala ang PhilHealth. Do we have that in Zoom? Nasa Zoom po siya kanina, nakita ko. Yung pong kasama ni Attorney Del Rosario kanina, parang tatlo sila. Yung po ba yun na Honorable Marcoleta? Yes, Mr. Chair. At siya yung nagsabi na meron silang integrity office. Tinanong nga, merong nagtanong sa kanya, parang tinanong ni Minority Leader Benny Abante kung ano na yung nagawa nila to at least mitigate yung mga nangyayaring napapansing mga hindi mabuting nakikita sa loob ng PhilHealth. Kanina nandyan sa Zoom eh. Can we please can we please have the Office of the Legal? Kasama po natin kanina sa Integrity Office. Your Honor, are you referring to Mr. Mangawang? Yes, Mr. Mangawang, is he still there? Ano po bang nangyari with the indulgence of the Honorable Marcoleta? Ano po bang nangyari? Ba't nawala si Del Rosario, Mangawang at yung tatlo? Sabay-sabay po ba nagkasakit yung tatlong yon? Yun nga yung tinatanong ko sa iyo, Mr. Chair eh. Yes, Honorable Marcoleta, yung tatlo kasi kanina was General Morales, Executive Vice President De Jesus, and Attorney Del Rosario. Pero tama po kayo, napansin ko rin kanina, nung kaninang nagsalita sila about the waiver doon sa AMLA, nawala na rin Sakit po po yung, silang lahat. yung tatlo. Nawala, oo.
sabi ko nga sa inyo, baka they're only malingering, Mr. Chair. Hindi naman po pwedeng parang pinagtatawanan na lang nila tayo at pinalulusotan nila tayo ng ganito. Nagtsitsaga po tayo, lalong-lalo na po kayong nasa plenary ngayon. Alam po natin ang panganib ng COVID. May we direct the COMSEC to write letters to the following who were here earlier in Zoom to show cause for this committee not to issue an order of contempt. And Mr. Chairman, if I may, Mr. Chair. Okay, Honorable Marcoleta. Mr. Pwede Chair. po bang, ano pong pangalan nila? Mr. Chairman, I'm Attorney Mangawang, Corporate Secretary. Attorney Mangawang, are you the deputized official of sino na yung ano mo, yung sino na yung lawyer na nag-deputize sa'yo? Mr. Chair, Mr. Congressman, I am the Corporate Secretary. Yes, but you were earlier speaking for somebody who is a vice president because he is indisposed allegedly, hindi ba? It was not me who was answering the question earlier, Mr. Congressman. It was Attorney Roger Pocalan on behalf of SVP Jojo Del Rosario. Attorney Bucalan, because he was the one who fed us with information that there is a so-called integrity office in PhilHealth. Is this correct? That's what I heard also, Mr. Congressman, from Attorney Roger What do you Pocalan. mean you heard? Hindi mo alam na ikaw ang corporate secretary, sinabi niya merong integrity office, and now you are still supposed to verify kung totoo o hindi? Yes, there is integrity. I think monitoring committee is the name of the committee as part of the whistleblowing protection policy. That's the committee. Who are the members of this integrity committee? Mr. Congressman, I have to check the corporate order, but the head is the SVP for legal sector, Who is? who is Attorney Jojo Del Rosario. Who just fallen sick Yes, hours ago? yes, Mr. No, he had hypertension yesterday during the Senate hearing, and he had to go to the Senate clinic, I think twice, Mr. Congressman. Paano makakasiguro ang committee ito, attorney, na itong committee ito ay merong integrity para gawin yung function na inaasahan ng PhilHealth at ng publiko? Paano kami makakasiguro na itong opisinang ito is functioning within the objective set for itself, for the purpose of at least allaying the fears of the public, and as well as supporting and helping this committee press out the problems involving PhilHealth? Mr. Congressman, I think we just have to require the Integrity Monitoring Committee or Management Committee to submit a report of what it has done since its creation. So palaging ganun na lang. And then we will take the report as it is, na parang totoo yun. Na parang we hold it as true. Sino magbe-verify na totoo yun o hindi for our consumption? For example, may I give you some examples? Pwede ba naming i-require ngayon ang PhilHealth officials through this integrity office that all key officials of PhilHealth should submit to the committee the respective SALNs and ITRs para lang makumpara namin? Will that be possible to be undertaken by the integrity office? Yes, Mr. Congressman, I think the corporation has already submitted copies of the SALN of the key officials of PhilHealth. What about ITRs? Including ITRs from the from our fund management sector who has copy of all our ITRs. Where did you submit it? In the committee? The hearing this? Yes, Mr. Congressman, we submitted all our SALN through the corporate planning department. Mr. Chief, is it true that the key officials of PhilHealth have already submitted the respective SALNs and ITRs to this committee? Mr. Congressman, can I
can we refer the question to the SVP for Management Services Sector, Mr. Dennis Mas, because the HRD is under his office, who has the copy of all the sign of key officials of the corporation. Good afternoon, Congressman, Mr. Chair. I am Dennis Mas, Senior Vice President for Management Services. I handle HR and General Services of PhilHealth. At PhilHealth, we have this PhilHealth Whistleblowing Committee. This is in compliance with the GCG Memorandum Circular 2016-02, dated April 22, 2016. The coverage of this I'm PhilHealth sorry to cut you short, Mr. Mas. No, I'm only asking you if you have already submitted, or if it is possible for this committee to submit copies of your SALNs Sir, and I ITR. understand, to sir, this we committee. already submitted the SALN of all the request as requested by the Committee on Public Accounts. I understand we already submitted. Mr. Chair, can you please confirm that? Yes, we have not yet received the SALN. Baka pwede pong, anyway, sige, basta isubmit na lang po sa amin. Nasubmit na namin, sir. And then, Mr. Chair, can we ask them if we can really hope something from this committee that they can at least help us straighten or make the system efficient, more particularly in pinpointing the areas of corruption in PhilHealth, if they have a fraud risk framework and fraud profile to determine the situs or area of corruption and how the culprits, if ever, how they manipulate these corruption activities, and where do they hide their loot. Number two, if they have data analysis to determine the concentration of fraud in PhilHealth. So that, Mr. Chair, if we can ask them to undertake and organize this task force or frameworks, they will probably be able to plug the loopholes as soon as possible dahil marami na talaga ang nawawalang pondo sa PhilHealth. Na alam na nating kahit hindi pa natin napapatunayan ng lubusan, dito lang sa mga datos na pinresent mo, Mr. Chair, and on the assumption that the COA is quite accurate in submitting all this data, preliminary data to the committee, nakakakilabot, Mr. Chair. If I can go now to the ACR or the all case rate, Mr. Chair, which is the subject matter of today's hearing, sino po bang pwedeng sumagot maliban kay si Dr. Vargas na lang bang sumasagot dyan? Wala na po bang ibang sumasagot? Honorable Marcoleta, before you proceed, nagsubmit na po pala sa HR pero hindi pa po submitted sa atin. So at any rate, I think you are asking for an official submit from this committee. Parang subpoena, sir. Pero Opo. na-prepare na ho namin. Yes. Pag release yun ang subpoena, i-release namin lahat. Yes. So if Na- there are no file na ho. yes, if there are no objections, we Okay, Mr. Chairman, I move that we subpoena all the SALN of all the board members of PhilHealth and those officers and officials of PhilHealth to be submitted here in this honorable committee. I so move, Mr. Chairman. motion for the submission of the subpoena. We will also include in the motion what was relayed earlier by the Honorable Deputy Speaker Villafuerte on the waiver of the AMLA. So with that motion, there being no objection, motion is carried. So Committee Secretary is directed to issue the subpoena to the PhilHealth Corporation. The Honorable Marcoleta, you may continue. Salamat po, Mr. Chair. Bago po tayo napunta sa sistema ng all case rate,
ang matandang sistema ay yung tinatawag nating fee for service. Tama po ba yun sa PhilHealth? Mr. Chair, yes, Mr. Congressman Marcoleta. Ito pong fee for service ay ipinatupad hanggang 2014 lamang po. Tama po? Tama po. At pagkatapos tayo ay pumalaot na sa ibang sistema, kung tawagin nga natin ay all case rate. Mr. Chair, Tama tama po. po. Ano po ba yung dahilan kung bakit pinalitan natin yung fee for service at ipinalit natin yung all case rate? Mr. Chair, una-una po, to facilitate the reimbursement, kasi po ay matagal po ang proseso ng ating fee for service. At yun na nga po, because of the, yung pong mga inefficiencies ng fee for service po ay gusto nating mapalitan. Pangalawa po, to provide the immediate information to our members pagdating po sa kanilang benepisyo, dahil pag tinanong po kung magkano ang benepisyo ko, halimbawa po dun sa binabanggit na sakit, masasabi po natin kaagad-agad, hindi katulad po ng nung tinatawag po na fee for service. And yun nga po dito, para po maging mas maayos po yung paraan ng pagbabayad natin. Sa mga tweet, Mr. Chair, ang sinasabi ni Dr. Vargas, kaya pinalitan yung fee for service, ay merong advantages na makukuha. Ang sinasabi niya, mapapacilitate po yung pagbayad, ma-address natin ang inefficiency, at kung ano-ano pang mabubuting bagay na nilalayon nung all case rate. Sa palagay niyo ba, Mr. Chair, Mr. Vargas, ito po bang layunin na ito ay natupad ngayon? Katulad po nung sinasabi niyong to facilitate, kanina po ang dami pong nagtanong at nag-testify na napakarami pa po ninyong outstanding na hindi nababayaran sa mga ospital. Anong pinag-iba ngayon ng fee for service at saka yung all case rate na hindi naman yung na-address yung talagang pinakalayunin kung bakit pumalaot kayo sa ibang sistema? Mr. Chair, ang atin pong, gaya po na nabanggit natin, isa ay yung para po mapabilis yung pagbabayad at nag-improve naman po ang ating turnaround time. However, meron talaga pong pagkakataon or may mga claims po na hindi kaagad natin mababayadan, lalong-lalo na kung ito ay mga claims na kailangan nating ibalik sa mga ospital para po mag-comply sila. However, meron pong mga pag-aaral na gawa na it actually improve po the turnaround time. Ngayon lamang pong panahon syempre ng pandemya ay kahit po kami ay hindi kaagad-agad nung una nakakapagproseso or nabawasan ang pagpoproseso dahil meron din po kaming mga sumunod din po kami dun sa mga ECQ or MECQ. Pero again po, pagdating po dun sa mga maayos na claims, bumilis naman po ang ating pagbabayad. Dr. Vargas, ang ibig kong sabihin, ang consideration lang rito ay pagpapabilis. Hindi ba meron pang ibang considerations na mas importante diyan? Napabilis nga, pero napabilis din yung pagnanakaw ng pondo. Malaking problema pa rin, hindi ba? Katulad nitong itong case rate na ito, na sa aking tingin, ito ang pinakaugat kung bakit nagkakaganito ang pondo ninyo. Kanina po, yung pneumonia, ang talagang classic na example dito. Kung halimbawa, ang pneumonia po ay sa standard case rate ninyo is 15,000 pesos lang. Depende naman kasi sa grade o level ng hospital. Halimbawa, ang grade ng hospital level 1. Mas mura po yung kaysa sa level 2 o kaysa sa level 3. Paano kung halimbawa, ang nagastos niya sa 20 pesos na case rate ng pneumonia, ang nagastos niya lang halimbawa 10,000 pesos or 15,000 pesos. Hindi ba mandatorily babayaran mo rin yung 20,000, Dr. Vargas, kahit na yung service na ibinigay sa pasyente is less than that amount? Tama po? Mr. Chair, tama po because ang ating Okay, pong case sandali rate lang, ay tama. fixed amount.
Tama. Kanino po ngayon mapupunta yung ibinayad yung 20,000 pesos samantalang ang nirender lang ng ospital, halimbawa level 1 lang, ay 10,000 pesos. Kanino mo mapupunta yung 10,000 pesos? Babalik po ba sa inyo yon? Dahil, Mr. Chair, dahil po yung Kaya ang paraan... tanong sa inyo, babalik ba sa inyo yung 10,000 pesos sapagat ang nagasta ng ospital na yon ay 10,000 pesos lang? Hindi po. Oh, ito yung problema. Hindi babalik sa PhilHealth. Kanino mapupunta? Mr. Chair, nasa ospital po, kasama rin po Okay. ang ating doktor because kasama po dun sa rate natin ang bayad sa doktor. Ito nga ang problema, Dr. Vargas. Napakasimple nito. Binayaran mo ng 20,000 yung pasyente ng pneumonia sapagkat all case rate nga eh. Mandatory babayaran mo eh. Ang pinaka-problema ang sinasabi ko sa inyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, 20,000 nga yung bayad eh. Paano yung maraming pagkakataon, maraming instances na 15,000 lang ang binayad o kaya 10,000 lang? Ibig sabihin yan, ang PhilHealth nagbibigay ng pondo, binabayaran ang isang serbisyo kahit hindi yun ang kanyang actual na serbisyo. Ang tawag po dyan, technically, is malversation, Dr. Vargas. Kung hindi nyo po nakikita ang legal implication niyan. Bakit? Sana man lang po, kung bumabalik sana sa inyo eh. Eh hindi. Kapag ka nagkasakit po at saka binigyan nyo ng 20,000 na ito na po yung kargada nun, all case rate, wala na po, hindi na po babalik yon. Money down the drain na po yon. Kaya po, nalulugso ang pondo ng PhilRate ng dahil doon. Wala kayong sistema. Sana ang sistema po, ma-verify ninyo, okay, parang temporary lang yung 20,000. Pagkatapos, nung makita nyo na 50,000 lang, dapat i-refund sa inyo ng ospital. Sapagkat yun po naman ay hindi ginasta. Pera po ng ano yun, ng miyembro yun eh. Ganun dapat po para hindi naging ganyan ang kalagayan ng pondo natin. Bakit po noong 2012, Dr. Vargas, 23 cases lamang po ang pinag-aralan nyo sa case rate? 23 cases lang, hindi po ba? 2012, diyan kayo nag-umpisa. Tinetesting lamang po ninyo yun, di ba? Mr. Chair, opo, nung 20... yes po. Pagkatapos po ng 2014, nung mawala na yung fee for service, ginawa nyo ng lahat. Ano ang philosophy behind that? What is the logic behind encompassing all cases? Samantalang ang tinesting po ninyo is 23 lang. Pwede ba nyo ipaliwanag yon sa isang napaka-ikli at napaka-simpleng paliwanag? Mr. Chair, I would like, if you would allow me po, Mr. Congressman, in 2013, because of the evidences of the advantages of paying case rates, at ito po'y binabasa ko mula po sa circular, Sino po yung nagsabi niyan? Sino po yung gumawa ng circular na yan? Diyan po kayo magaling eh. Sinasabi niyo because of the advantages of so and so. Paano po ninyo nalaman na mayroong advantage? Ang tinatanong ko lamang po sa inyo, 23 cases lang po ang tinesting ninyo. Okay, Mr. 2012. Vargas, si VP, Senior Vice President Mercado ba ang health policy that time? Yung may hawak ng posisyon nyo? yes, Mr. Chair, Anong posisyon mo nung panahon na yon? nung 2014 14. po, ako po ay nasa Corporate Affairs Group. Corporate Affairs. So si Ms. Opo. Mercado ang health Senior Vice President for Health Policy. Hindi ko lang po matandaan kung nung 2014 siya po ang Senior Vice President. Pero ako po, since 2012, ako po ay na-assign sa Communications Department noong 2012. Okay. Noong 2013 to 2018, ako po ay nasa Corporate Affairs Group. Okay. Ako po ay nalipat sa dito sa posisyon na ito na-appoint noong April of 2019. 2019 ka lang. Opo. So, eto, tanong ko sa iyo, 2019 ka lang pala, no? Yung tinatanong ni Kong Marcoleta na potential corruption, talagang nandyan yan. Pwede pong nadya dyan, not only on the case rate, but Okay. in any others po. Sa case rate, di ba? Pwede talaga. Yes po, because... Lalo sa private hospitals, tama? Opo, Okay. dahil
makikita naman po natin at nabanggit po ninyo, may mga kaso na naka-file Tama. with regard to this. Opo. 5,000 kaso, tama? Yes po. Okay, pangalawang tanong. Kung merong sindikato dyan, 2019 ka, no? Pababa. Sigurado kakauntsa ba yung ospital o doktor, kung sino man, kung ano man programa. Tama? Mr. Chair, maaari po. Thank you. Honorable Marcoleta? Salamat, Mr. Chair. At talaga namang lumilinaw na ang pinakaugat ng pinaka-problema dyan ay yung case rate na yan. Kasi sa case rate, tinatawag nilang fixed rate allowed by policy. Siyempre, sasabihin nila, wala silang pagkakasala rito. Wala silang pagkukulang dito. Kasi ito ngayon ang polisiya. Ito ang pinagtibay. May batas tungkol dito. Ang problema lang, Mr. Chair, kagaya ng paghalimbawa natin sa pneumonia kanina, 10,000 pesos lang ang actual expense. Pero binayaran ng PhilHealth, yung 10,000 na sobra na yon, hindi naman pala babalik sa kanila. Bakit wala po silang sistema na ang pinakamaganda ron para masinop natin ang pondo, yung sobra na yon dapat bumalik po sa PhilHealth para magamit pa ng ibang tao. Hindi po ba yon ang pinakamabuti, Dr. Vargas? Mr. Chair, opo, pero kung titingnan din po natin, kaya po ang isa sa naging, and in 2017 po, ay at is naman po ay pagsunod na rin sa findings ng COA, ang management po ay nag-propose na rin sa board ng una, either we retain it as a status quo, or second, babayadan po kung ano, kung lower than the case rate, babayadan po kung ano yung actual. Kasama din po dito either yung sinasabi na tiered payment, yung pong binabanggit nyo kanina. Bakit nga hindi po ganun ang gawin ninyo? Opo. Yung sobra, kinakailangan po ay kunin mula doon sa ospital sapagkat hindi naman nila nagamit yon. Ibig sabihin, kung ano po talaga yung nagastos lamang, kailangan kunin natin yung sobrang pondo na yon para maibalik sa PhilHealth, magamit po ng iba. At sa ganon, may iwasan po natin yung conditions ng corruption. Kaya po nagkakaroon ng ganitong mga pangyayari. Nagiging natetempt po yung mga nasa loob na gamitin ito sapagkat napakalawak ng area ng possible corruptions. Hanggat hindi nyo tinatakpan yung butas na ito, palaging dito manggagaling po yung anomalya na may kinalaman sa pondo. Mr. Bibigyan Vargas. ko po kayo ng isang magandang halimbawa. Paano nyo i-resolve ito? Ito pong merong isang mag-anak. Yung kanila pong anak na babae ay ipinasok sa Manila Doctors Hospital sapagkat nagkaroon ng nagkaroon ng bukol yung kanyang lieg. Pagkaraan po ng isang araw, na-diagnose po siya na meron po siyang COVID. Noong July 16 po, nasa akin po yung mga dokumento. Nagbigay po hindi ko po alam kung ano yung CF2 form mula sa PhilHealth yun. Yung po doktor ng Manila Doctors Hospital, ang nagngangalang Christine Karingal, pinirmahan niya yung CF2 form ng PhilHealth reflecting a deduction or benefit of 143,000 doon sa pasyente. Pagkatapos, July 16 po yon. Kasi na-confine sila ron at sila nagkaroon na rin ng quarantine dahil nga ang sabi ng Manila doctors, nakapag-contact siya ng COVID. Ang nasakit ito, Dr. Vargas, July 17 o kinabukasan, nagbago yung statement of account ng Manila doctors na walang bigla yung 143,000, wala na yung benefit na yung binura nila. Alam po ba ninyo kung anong dahilan? Nasuri daw sa x-ray na wala naman palang COVID yung pasyente. Ngayon, ang binayad po nilang total, pagkatapos ng more than 15 days na confinement, 942,000 pesos, kahit piso po ay walang naibigay na tulong ng PhilHealth. Sumulat po yung magulang ng pasyente sa inyong benefits administrative section ng NCR
ng PhilHealth Regional Office. Hanggang ngayon po, tikom ang kanilang bibig. Bakit po nagkaganito ito? Bakit po naglagay sila ng 143,000 at kinabukasan ay tinanggal po nila? Saan napunta po yung 143,000? I am sure, sabi nyo kanina, merong siguradong claim filed by the Manila doctors. At maaari yung claim na yon, binayaran nyo na ng 143. Pero yung pasyente po, ni singkunduling wala pong nakuhang benepisyo. By August, alam po ba niyo ang ginawa ng pasyente? In-update pa po niya yung contribution niya sa PhilHealth ng 5,000 pesos. Thinking or hoping that makakuha siya ng kahit anong benepisyo. More particularly, yung pinangako na pinirmahan ng doktor na 143,000. Pero hanggang ngayon po, wala silang binigay kahit na piso lang. Paano niyo i-resolve? Ito po yung case rate. Pagkatapos sasabihin nyo kanina, napakaraming advantages nito. Hindi po totoo yun. Kanina po nabanggit yung katarata. Babalikan ko kayo dito at kinakailangan magkaroon kayo ng sagot dito. Anong gagawin niyo sa Manila Doctors Hospital na nangako na magbibigay ng 143,000 pagkatapos ang kanyang siningil ay total of 942,000 without any benefit or credit to the poor patient. O ito pa po, isang example para lang hindi ako mawala. Ito po yung cataract na pansin na binigyan ng diin kanina. Talagang makikita po ninyo kung nasan yung area ng corruption dito eh. Ito naman po ay isang maliit na clinic sa Marikina City. River Valley Eye Center, no? Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng doktora. Ang procedure po ba ganito? Ito cataract lang po. Ang sabi ng River Valley Eye Center dito sa Marikina, o mamili ka kanya ng lente na gusto mo. Magmula sa 8,000 to 25,000 pesos. Iyon ang range. Kasi kanya, iba-ibang lente, may nanggaling sa China, may nanggaling sa United Kingdom, sa US, etc., etc. So yung tao, mukhang gusto naman niya siguro, nanggaling naman siguro sa US, imbes na China, pinili niya yung 17,000. Ang buong akala niya, Dr. Vargas, sa 17,000 na yon, makakakuha siya ng discount. Yun ang pagkakalam nila. Alam nila ang PhilHealth nakakatulong eh. Alam niyo ba ang ginawa ng River Valley Eye Center? Kinuha lamang yung kanyang PhilHealth membership data record. Pagkatapos ang sabi sa kanya, magbayad ka na ng 17,000. Paano po kanya? Wala po ba akong discount sa lente? Hindi na kanya, yung surgery kanya, okay na yon. Wala ka nang babayaran sa surgery. Ang napansin po dito, Dr. Vargas, wala man lang kapali-paliwanag, masyadong malihim yung ospital o kaya yung clinic kung ang pag-uusapan yung pagpapaliwanag ng karampatang benepisyo ng isang pasyente. Parang tikom na tikom, parang hindi sila transparent. No, parang merong secrecy doon sa pakikipag-negotiate nila sa pasyente. Dito lamang mapapansin nyo na talagang talamak dito yung, totoo ba ito na wala siyang na yung 17,000 wala siyang discount sa lente sapagkat yung surgery ay ibinigay ng libre sa kanya? Bakit naman yung kapitbahay niya baligtad ang nangyari? Isang mata lang ang pinag-uusapan dito, Dr. Vargas. Yung kapitbahay niya, siningil ng 10,000 pesos, meron na siyang lente, libre na yung surgery. Bakit ganon ang nangyari? At saka, bakit ayaw nilang ipaliwanag kung ano ba talaga? Kasi, kahit ako ang pasyente siguro, Dr. Magar, gusto ko sigurong malaman para sa referensya ko, ano ba talagang ginawa mo sa akin? Ano ba talagang gastos ko? Ba't hindi mo ibigay sa akin? Ba't hindi mo sabihin sa akin kung magkano talaga ang benefit na nakuha ko sa PhilHealth? Para hindi naman ako nagdududa sa'yo. Be it in the lente, be it in the surgery, o kung professional fee or whatever, dapat ganun ipaliwanag mismo nung pasyente, nung ospital, at saka nung clinic. Para sa ganun, yung pasyente hindi nag-aalala kung nakabayad siya ng sobra o bakit hindi man lang siya naayudahan ng PhilHealth.
Sumasama ang loob nila sa inyo Dr. Vargas. Maring hindi nyo alam ito, pero lahat ng ganitong mga klase, napakarami nito, sumasama ang loob nila sa inyo sapagkat wala kayong coordination siguro sa ospital o kaya yung coordination ay talagang ganon para yung sindikato malayang makapag-operate. Sinasabi ko itong mga actual cases na ito sapagkat ito ay nasa sinasabi mong all case rate. Na kanina, ang magandang layunin ay para sana mapabilis, maging efficient, kung napabilis mo nga sana. Pero it has created necessary evil, Dr. Vargas. So, babalikan kita. Ano ang remedy ng tao na initially binigyan nila ng pag-asa ng PhilHealth will credit at least 143,000, mabawasan ang kanyang ibinayad sa Manila doctors, pero he ended up with nothing. And he paid 942,000 pesos. Nothing from PhilHealth. What can he do? Mr. Chair, Mr. Sir Congressman Marcoleta, sir, later on, I would like to get the name of the patient because we can check that with our records right after and see what has happened para po mabigyan natin at magawan ng tamang benepisyo na kailangan makuha ng pasyente as eligible patient. Second po, we will check with the hospital that you said kung ano po yun nangyari dito. So, and we will get back to you po kung ano po ang nakita natin pagdating una sa claim, kung paano po i-final ng ospital para po mas masagot ko kayo ng kung magkano ang benepisyo na kailangang mapapunta sa pasyente. Pangalawa po, pagdating naman po doon sa mga cataract cases, ang atin pong package for cataract is 16,000 at ito po ay hindi lamang para sa surgery. Ito po ay para po doon sa surgery at para sa bayad sa doktor. Pero doon po sa hospital charges, kasama po doon ang lente. Kasama rin po yung bayad sa operating room fee. Tapos yung pong binabanggit ng doktor na surgery na sinasabi niya ayon po sa inyo ay libre, doon po sa case rate may kasama po doong porsyento na para sa doktor, para sa surgery talaga. So ang isa po natin kailangan din nating ma-check again because we pay for the fixed rate, pero kung halimbawa po ang gusto ng pasyente na lente ay mas mahal, then maaari nga pong siya ay masingil ng ating mga ospital or ng clinic na binanggit nyo or ng doktor pagdating po doon. But again, we have to check on the data or on the claims. Ganon din po yung isa nyong nabanggit. Kaya nga po, yon po. Pangalawa po is siguro po kailangan din namin talagang palakasin ang information campaign para po ang ating mga pasyente at ang ating mga miyembro ay mas alam po nila kung ano ang benepisyo na makukuha sa PhilHealth at dapat po itong benepisyong ito ay mai-demand po nila sa ating mga doktor at sa ating mga ospital. Because yun po yung talagang benepisyo na dapat makuha sila. Sa makatwid, inaamin mo rin, Dr. Vargas, na talagang yung pagpapaalam o yung information sa mga kababayan natin ay talagang mababa sapagkat nangyayari itong mga bagay na ito katulad nitong actual cases na sinabi ko sa iyo na kung saan napapansin nila malihim yung pakikitungo ng ospital sa kanila kapag ka ang kanilang tinatanong ay yung ayudang makukuha nila sa PhilHealth. Nahalata nila ito Isang napakalaking bagay ito, sana mapansin nyo na dito talaga nag-uugat ang ito ang pinag-uugatan ng anomalya. Kung ito'y malinaw, kung ito'y transparent, hindi siguro kayo mapupunta sa ganyang kalagayan na ngayon ay dinidinig natin ang napakalaking sigalot na bumabalot ngayon sa PhilHealth. Opo. Kaya nandito yung pagkukulang. Kaya kanina tinatanong kita, baka mas maganda pa nga siguro kung fee for service na lang sapagkat itong fixed rate na sinasabi ninyo, nasasayang, nawawaldas ang pondo natin sapagkat mapipilitan kayo na bayaran yung isang serbisyo sa isang pasyente kahit na ito ay mas mababa
doon sa original ninyong binayaran. Ngayon, wala pa lang kayong mekanismo para sana yon ay ma-recoup ninyo o makuha pabalik para yun sana ay mapaikot natin uli, magamit pa ng marami nating kababayan. Yon ang pinaka-mahirap at lantarang area ng corruption na nakikita ko ngayon. Mr. Chair, Mr. Dr. Vargas, well, number one, gusto ko lang pong ilinaw na yung case rate under the PhilHealth now ay hindi po dapat tawagin na all case rate. Kasi nga ho, maraming obserbasyon na talagang mali. So, wag natin bigyan ng masamang konotasyon ang all case rate. Nagkataon lang naman, sinasabi namin, mali yung policy nyo. Yung fee for service naman na Honorable Marcoleta, iniiwasan na rin ng maraming healthcare systems sa kadahilanan na kung minsan tinataasan ng mga ospital, yung mga pribado, yung pagbayad. Kaya nga po yung sinabi natin sana, gawing ceiling. Yan yung ceiling ng pinakababayaran at pag-aralan ng tama kung magkano talaga ang dapat na bayad. Ngayon, Dr. Vargas, naintindihan ko, 2019 ka pala nandyan, no? But I think, first, number one, you don't defend the all case rate because you don't need to defend it. Okay, nasa corporate ka dati, pero hindi mo kailangan depensahan yan. And number two, kasama sa reforma dyan, yung baguhin yung ganitong sistema. Ano yung pinakatamang angkop na sistema para yung binabanggit ni Congressman Marcoleta ay magawa natin. Yung tamang pagbayad at hindi masayang ang pondo ng PhilHealth. Mr. Chair, Congressman Marcoleta. Opo, una po do sa puntos po ni Congressman Marcoleta, our facilities and our professionals that we accredit, actually po, they sign a performance commitment sa PhilHealth. So, kasama po dyan sa performance commitment ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga professional lalo, no? So kung ito may mga ganito po katulad ng nabanggit nyo na hindi man lamang nag-explain or hindi man lamang nagsasabi, again, if we can get the names of the doctors so that we can call their attention. Kasama naman po yan dun sa ating tinatawag na healthcare provider assessment monitoring. Doon naman po sa binabanggit ni Chair, tama po kayo. Sa ngayon po actually ay kami po ay pumupunta or tumutungo sa pagpapalit ng panibagong provider payment mechanism at ang tinitingnan po natin ngayon ay kung ano yung nasusulat sa batas ng Universal Healthcare Law. Sa ngayon po ang aming talagang ginagawa, especially po nung pumasok na ako dito sa sektor, at ito naman po idala na rin ng mga direktiba, nag-OIC po ako ng 2018, no? April. Na-appoint lang ako ng 2019. Kami po ay naggumagawa ng costing exercise. Ito po yung talagang pangangalap ng tamang presyo ng mga serbisyo na ibinibigay upang pagdating po, since meron na po tayo nitong tinatawag na costing, ay makakagawa na po tayo ng provider payment mechanism na kung saan i-determine na din po natin kung magkano ang dapat bayadan ng isang pasyente. Yun po yung tinatawag natin na co-payment. Magse-set po tayo ng tinatawag na fixed co-payment. Okay, Dr. Vargas, yung pong details na yan, you can discuss it within the PhilHealth because Yes. within Okay, the Mr. law, Chair. binibigyan namin kayo ng sapat na luwag para gawin yung tamang policy. Ang tanong ko sa inyo ganito, kanina sabi nyo, no, 3 bilyon ang nawala sa tansya ninyo on the all case rate. On the past years, nakita nyo naman yung pinakita kong COA audit reports. In the filing of the case, without necessarily pointing to anyone, willing kayo mag-sign ng affidavit kung magkano yung nawawalang pondo from 2018, 2019, nung kayo umupo, na 3 billion for 2020, I do not know, 2019, I do not know for 2018, but are you willing to sign an affidavit dun sa nawawalang pondo sa PhilHealth? Mr. Chair, again, gaya po ng binanggit ko kanina, sa larangan po noong tinatawag nating provider payment mechanism, kami po ay nagbabayad ng fixed amount. So, sa tingin po natin, hindi po siya Dr. nawawala. Vargas, simple po yung analysis, no? Yung underpayment, wala po yun eh. No? Nagbayad kayo ng mas mababa kung ano yung dapat. Ang sinasabi natin yung overpayment. Ang sabi nyo, hindi. Hindi naman overpayment ang inyong concept.
Parang kanina binanggit niyo po. Pero it's actually an overpayment. Kasi kung 15,000 ang pneumonia, nagbayad kayo ng 10, may 5,000 na umover. Particular pa ako sa mga private. Now, based on what you said kanina, because under oath ka naman, and we can give that to the courts, ngayon tinatanong kita, are you willing to sign an affidavit based on that overpayment na nakikita nyo, the 22% na lumalabas na pondo sa PhilHealth? Hindi mo naman kasalanan yan eh. But I'm asking you right now, will you help the government file that case if ever without pointing to anyone? Mr. Chair, I am willing to help the government po. Again, just like po nang binanggit ko rin kanina, because I am under oath, the data was provided to me by our Yes, Dr. po. Valgas. It's all data. At makikita rin ng gobyerno yan, from the region to finance. Are you willing to sign an affidavit to that effect? Because if you will not sign the affidavit, I would think from 2018 to 2019, tinolerate nyo yan at kasama rin kayo. Mr. Chair, I will sign an affidavit of course based on the data.